Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga po mga kapatid. Ito po ang Daylight Devotion na sumasahimpapawid sa Light TV Radio at napapakinggan din sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DCJV 1458 Radio Calabarzon. Kasabay rin tayong napapanood sa ating pong Facebook Live sa Light TV, God's Channel of Blessings, Facebook page. Ako po si Pastor Virgie C. Hernandez ng Jesus is Lord Church, Calamba City, and JILCW Central Operations Department. At ngayong oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon inline po sa celebration ng araw ng Kapaskuhan. Of course, gusto ko pong bumati sa inyo ng isang maligayang Pasko at ang aking panalangin ay patuloy nating maranasan ang diwa ng Kapaskuhan, maunawaan at maintindihan po natin ang kahulugan ng Kapaskuhan. Napakarami pong tao ay nagse-celebrate, hindi naman po masama, i-celebrate, andyan ang mga reunion, andyan ang mga pagsasaya, mga regalo, pero po napakahirap po na i-celebrate ang Kapaskuhan na hindi natin talaga nauunawaan ang ibig sabihin po nito. Kaya samahan niyo po ako sa Book of Isaiah chapter 7 verse 14 para ating pag-aralan ito pong pangalan na ibinigay po sa ating Panginoon, Emmanuel, God with us. Sabi po sa Isaiah 7:14, "Therefore the Lord Himself will give you a sign. Listen carefully. The virgin will conceive and give birth to a son, and she will call his name Emmanuel," which means God with us. Yan po ay sa Old Testament. Pagdating po sa New Testament, ito na po yung fulfillment ng hula o prophecy sa Isaiah chapter 7 verse 14. Tingnan natin ang Matthew chapter 1 verse 23. Sabi po dito, "Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel," which is translated, God with us. Napakarami po nating makikita po dito ng mga kapahayagan sa mga talata na ating pong nakita at binasa ngayon pong oras na ito. Ito po ay nagpapahayag ng isang katuparan ng pangako ng ating pong Panginoon. Truly that our God is a faithful God. He is a covenant-keeping God, and He makes sure that He fulfills what He had promised. Hindi po sinungaling ang Panginoon at nagaganap ang bawat pinapangako ng ating pong Panginoon. Katulad po ng pagsilang ng isang sanggol, at siya isisilang ng isang birhen, at siya ay manganganak ng isang ang birhen ay manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya ay tatawaging Emmanuel. Nang ibig sabihin ng Emmanuel ay God with us, kasama natin ang Diyos. Alam niyo po, the name Emmanuel appears twice in the Hebrew scriptures and once in the New Testament. In Greek, it is rendered Emmanuel. I doon sa Emmanuel, at pwede rin pong Emmanuel. And one of the most comforting of all the names and titles of Jesus, it is literally translated with us is God, or as Matthew's Gospel puts it, God with us. Kasama natin ang Diyos. Wow, napakadakila na pangako ng ating Panginoon, nakapahayagan ng pangalan ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng mga sitwasyon, sa lahat ng mga pagsubok na ating pong pinagdaraanan, sa anumang aspeto ng ating buhay. Lalo na po ngayon na alam natin na ang COVID-19 ay andyan pa rin ho. Hindi pa po talaga naaalis at nawawala sa ating pong kapaligiran,
at yung pandemic na ito ay naaapektuhan pa rin niya ang napakaraming tao, napakaraming bansa, maging tayo. Subalit ang isang bagay na nagbibigay sa atin ng comfort at tunay na tibay at tatag ay ang pangako ng Panginoon na kasama natin siya. God is with us because of Jesus. God is with us because of Jesus. So, ang Diyos ay kasama natin dahil sa ating Panginoon. So, kung wala ang ating Panginoon, kung hindi po siya isinilang at hindi po siya nagkatawang tao, siguro wala ho tayong tatawagin na Emmanuel. Wala ho tayong tatawagin na God is with us. Hindi natin mapanghahawakan ang salitang ito na God with us. Di po ba? Because without Jesus, Christianity is just another religion among many. Kapag walang ating Panginoon, ang Christianity po ay isa lamang panibagong relihiyon sa napakaraming relihiyon na nakikita natin nag-i-exist sa mundong ibabaw na ito. After all, He or Jesus is the very essence of God who came not only to take away the sins of the world, but to reveal the Father to us in the flesh. So alam po nating lahat na ang ating Panginoong Hesukristo ay dumating dito sa lupa, hindi lamang para alisin ang ating mga kasalanan, tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang ibig sabihin po ng pangalang Jesus doon sa Matthew 1:21 at ang isang birhen ay manganganak ng isang sanggol at tatawagin siyang Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus ay Savior, tagapagligtas. Dahil daw ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ay napakahalaga pong maunawaan natin ang kahulugan, yung pong kadahilanan ng kanyang pagparito para tubusin tayo sa ating makasalanan at hindi lamang yon, para ipahayag, para i-reveal sa atin, ipakilala sa atin, ipakita sa atin ang Diyos Ama. To reveal the Father to us in the flesh. Kaya nga mayroong isang talata sa Biblia na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, sabi ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga pala nitong kapanganakan ng Panginoon. Napakahalaga pala nitong pangalan niya na Emmanuel, God with us. And the Bible is nothing if not the story of God's persistent desire to dwell with His people. Ito pa ho ang isang sobrang nakaka-amaze. Ang Biblia po ay parang mababaliwala kung wala po yung istorya, kung wala po yung tinatawag na layunin ng Diyos at nasain niya at yung pinakamithiin niya, isa sa mithiin ng ating Panginoon na siya ay mag-dwell sa kanyang mga anak o mag-dwell dito sa mundong ibabaw na ito. Di po ba alam natin ang sabi ng John chapter 1 verse 14, babasahin ko po, and the Word, referring to Christ, became flesh and live among us, and we actually saw His glory. Glory as belongs to the one and only begotten Son of the Father, the Son who is truly unique, the only one of His kind, who is full of grace and truth, absolutely free of deception. So binabanggit po dito na sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh, at ang salita ay nagkatawang tao. Kasi sa verse 1 kung ating papansinin, sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At kung tatalon tayo sa verse 14, and the Word became flesh. So si Jesus po yun. Siya ay sumasa Diyos, at siya ay nagkatawang tao. Ang salita na ito ay pumapatungkol at tumutukoy sa ating Panginoon. Kaya po kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus mismo, siya po yan. Lahat ang binabasa po natin na salita ng ating Panginoon ay hindi lang po ipinapahayag kung sino ang Diyos, kundi siya po mismo. Sapagkat ang salita ay nagkatawang tao at nabuhay dito sa lupa, nakasama ng tao. Di po ba? So yun ang isang sobra pong nakakatuwa sa Panginoon na pinili niya
Sabi nga ng isang awit, yet He chose to dwell in the praises of His people. Di po ba? So, pinili niya na manahan sa mga papuri natin. Pinili niya na manahan sa piling natin ng tao. Yan po ang ating Panginoon. Kaya siya po ay nagkatawang tao. Walang kaduda-duda po. Siya ay Diyos. Subalit siya po ay nagkatawang tao dahil sa isang napakadakilang misyon. Na ang tao na nagkasala at napalayo sa Diyos ay maibalik sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus at sa pamagitan ng pagsampalataya sa kanyang dakilang pangalan. So, it is not that Jesus ever bore the name Emmanuel, but that it indicates His role, bringing God's presence to man. Dinala ng ating Panginoong Hesus yung presensya ng Diyos sa tao. Kaya alam niyo po, kapag tayo po ay nalulungkot o nag-iisa, kapag tayo po ay nakakaranas ng mga agam-agam sa ating buhay, ay tunay nga po na mahalaga na ating tignan ang pangako ng ating Panginoon. Mahalaga na ma-realize natin at maalala natin na ang Diyos pala ay sinasamahan ako. So sasamahan tayo ng Diyos sa gitna ng problema. God with us may be understood in one of two ways. Dalawang kaparaanan kung paano po natin higit na maunawaan ang ibig sabihin ng phrase na ito, that God with us, or God is with us. Una, He is God who has become a human. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Yan po ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay Diyos nagkatawang tao. Imagine ang bugtong na anak ng Diyos, na pinakamamahal ng Diyos Ama, ay pinayagan niya, and He sent His only Son para siya ay bumaba dito sa lupa, para hanapin tayo, para tayo ay patawarin sa ating makasalanan, para tubusin tayo sa ating makasalanan. Napakabuti ng ating Panginoon. Minarapat po ng Diyos na ang magdusa na lang ay ang kanyang bugtong na anak. Dahil tayo ang nagkasala, dapat tayo po ang mapapahamak, tayo po ang mapaparusahan, tayo po ang magdurusa, tayo po ang tinatawag na makaranas ng punishment because of our sins. For all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Romans 3:23 and Romans 6:23. Kaya po, ang ganda po ng ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi ng Isaiah chapter 6 verse 9 sa Amplified Version, babasahin ko po, "For to us a child shall be born, to us a son shall be given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." So binabanggit ulit ng Book of Isaiah na dahil ibinigay sa atin o naisilang para sa atin ang isang sanggol at ibinigay sa atin ang isang anak. At ang pamamahala ay ilalagay sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Wonderful, Kahanga-hanga, Tagapayo, Mighty God, Makapangyarihang Diyos, Everlasting Father, Walang Hanggang Ama, at Prince of Peace, Prinsipe ng Kapayapaan. Kung ang Diyos na ito, na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, kung siya po'y kasama natin, walang dahilan para tayo po ay matakot. Walang dahilan para tayo po ay mangamba. Walang dahilan para tayo po ay mag-alala. Anumang bagay na ating kailangan, mayroon tayong katiyakan na ito po ay kakatagpuin at tutugunin ng ating pong Panginoon. So, God was in the crib. Nabasa po natin yan sa Book of Isaiah, chapter 9, verse 6, "For a child will be born to us, a son will be given to us." So, keep in mind that the child is born, but the son is given. Ano pong ibig sabihin nito? This is because the son existed before the child was born. The virgin gave birth to a child, but the child that the virgin birthed existed before the virgin ever got pregnant. Therefore, the son was given and not born. Kasi ang binibigyang diin po dito, the essence is that God became man. Dahil sa pagmamahal niya sa inyo at sa akin. The Son of God became the Son of Man, so that the sons of man will become
the sons of God, might become the sons of God. Tayo ay pwedeng magkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos kasi ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao. So sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ay binibigyan niya ng karapatang tumawag ng Ama sa ating Diyos na buhay. So that's number one. Christ coming to earth in the form of a man is to represent God and the Father so that we would know what it is like to have God with us, as the name Emmanuel defines. Para makita natin, maranasan natin kung ano yung pakiramdam na kasama mo ang Diyos. Ano po ang pakiramdam pagkasama mo ang isang taong napakalakas, napakagaling, napakatalino? Di ba? Kahit papaano ay mayroon ka ring tinatawag na confidence, di ho ba? Ito ang Diyos, ang sabi niya, kasama natin siya. Pangalawa po, God with us may be understood in one of two ways, and the second thing is God is now with the people to save them. Ano po? So bumaba siya dito sa lupa at tayo ay kanyang iniligtas. No po? Iniligtas tayo ng ating Panginoon. Gusto ng Diyos na hindi tayo mapahamak. Kanina nabanggit ko po yung kapag tayo ay nagkasala, dahil ang tayo ay nagkasala, siya ay mapapahamak. Siya ay ibubulid doon sa apoy ng impyerno. Ano po? Siya ay makakaranas ng tinatawag na walang hanggang kaparusahan o kapahamakan ang ating Panginoon. At tunay nga po na ang ating Diyos ay pinili niya, ano po, na yung kanyang anak na lang ang magdusa doon sa krus ng Kalbaryo. So in Jesus, God would succeed in a unique way, becoming a man in order to save the world, not from the outside, but from the inside. In Jesus, we see how extreme God's love is. So makikita po natin kung gaano kadakila, ano po, kung gaano ang lalim, ang lapad, ang lawak, ang haba, at ang taas ng pag-ibig ng ating Panginoon, na mismong ang kanyang bugtong na anak ay kanyang ibinigay para po sa ating lahat. So mahalaga po na manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Let us all believe, let us all accept Jesus as Lord and Savior of our lives. Emmanuel, God with us, to rescue, redeem, and restore our relationship with Him. Ano po? Emmanuel, God with us. Nirescue tayo, tinubos tayo, at nirestore ang ating relasyon sa ating Panginoon. Imagine, tayo ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Tayo ay naibalik po sa piling o sa presensya ng ating Ama. Tayo ay kabilang sa pamilya ng ating Panginoon. Because of Christmas, dahil isinilang ang ating Panginoon, dahil kay Emmanuel, dahil kay Jesus who is with us. Okay po? So we may not see it, we may not even be aware of His presence on the toughest days, but He hasn't left us. Not ever. Ano po, hindi man po natin siya nakikita ng personal, hindi man po natin nahahawakan, ano po, ang ating Panginoon sapagkat siya ay Espiritu, pero alam po natin na hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya po sa oras na ito, magiging tunay na makabuluhan ang ating pong Pasko kapag naunawaan natin that Emmanuel, He is with us. So pwede po bang tayo ay manalangin sa mga oras na ito? Shall we all pray before our God? Ano po? At tayo ay manampalataya na ang Diyos na ito na nangakong hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, ay siya ring Diyos na patuloy na magsusupply ng ating mga pangangailangan. Shall we all bow our heads and let us close our eyes? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo sa mga salita na aming natutunan, na aming napakinggan, aming patuloy na ipinagkakatiwala sa inyo ang nalalabing oras, Panginoon, higit sa lahat ang aming buhay. Pwede po bang maanyayahan po kayong sumunod sa maikling panalangin? Sabihin natin, Ama naming Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, lumalapit po ako sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran
sa aking mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo, na kayo ay nagdusa, nahirapan, kayo ay namatay upang ako ay bigyan ng buhay. Upang matubos ako, mapatawad ako sa aking mga kasalanan. Maraming salamat sapagkat nagkaroon ng unang Kapaskuhan na ikaw, Panginoong Hesus, ay isinilang sa isang pasabsaban upang kami na malayo sa Diyos ay muling makalapit sa aming Amang sumasalangit. Narito kami patuloy na nagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Be my Lord, be my King, be my God, be my Savior. I thank you, God. Salamat po sa pagpapatawad, sa paglilinis, at maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay na ang iyong kabutihan ay walang katapusan. Thank you for demonstrating your love to me, that while I'm still a sinner, you died for me. You died for us, for each one of us. We thank you, Jesus. At sa oras na ito, anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, sa mga lingkod nyo, sa mga anak nyo na nagtitiwala sa inyo, na nagsusumamo, anuman ang kanilang mga deepest desires, anuman ang kanilang prayer request, Lord, kayo ang nagsabi na kami, Panginoon, ay hindi nyo tatanggihan. You will not say no to our prayer request, and therefore today, I pray, Lord, that you grant the answers to the prayers of your people. Heal them, Lord. Pagalingin niyo po sila. Hipuin niyo po sila mula ulo hanggang talampakan. Pagalingin niyo, O Diyos, ang kanilang physical na katawan. Pagalingin niyo rin, Panginoon, ang kanilang emosyon, ang kanilang emotional na buhay. Pagalingin niyo ang kanilang relationship bilang mag-asawa o relationship bilang pamilya, Panginoon. Buklodin niyo ang bawat pamilya ng iyong pagmamahal at ng iyong biyaya. Maraming salamat. Iparanas niyo rin ang kasaganaan ng buhay. Salamat, Lord. Hallelujah. I-release niyo, Panginoon, ang financial victory, financial breakthrough. At Panginoon, kayo ang patuloy na kumilos sa iyong mga anak. Thank you, God, for you are a faithful and a covenant-keeping God. Thank you, Jesus. Direct our hearts and minds towards you. Thank you for your reminder that both in seasons of celebration and in seasons of brokenness, you're still with us because you never leave us. Ito po ang aking panalangin. Salamat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ako na lamang po ang mananalangin. Thank you, Lord, for your presence in our lives. And thank you, O God, for we can be assured that your heart is toward us. Maraming salamat. Turuan mo kami na mag-focus lang sa iyo, magtiwala sa iyo, araw-araw ng aming buhay, sa bawat araw ng aming buhay. Hindi lamang sa panahong ito ng Kapaskuhan, kundi sa susunod na mga panahon, maging sa bagong taon ng 2021, lagi naming aangkinin ang pangako mo na sasamahan mo kami. Hindi kami matatakot, hindi kami mangangamba dahil sinasamahan nyo kami. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang papuri. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Ayan po, muli ako po si Pastor Virgie C. Hernandez ng Jesus is Lord Church, Calamba City and JILCW Central Operations Department. God bless you more, and to God be the glory. Merry Christmas to all. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin, ngalan mo, Panginoon. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin, kabanalan mo, Panginoon. Halina't tayo'y mag-awitan,
Papuri sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Halina't tayo'y mag-awitan. Papuri sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin. Kabutihan mo, Panginoon. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin. Katapatan mo, Panginoon. Papuri sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Halina't tayo'y mag-awitan. Papuri sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Halina tayo'y mag-awitan. Papuri sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Tayo'y mag-awitan. Papuri sa kaitaas-taas, Dakila't makapangyarihan, sa kaitaas-taas, Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Isang taos-pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can filter more of the free teaching great Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal code number 8YT3 PHF ZL5YYY. Muli, maraming salamat sa inyong taos-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.